Sa magandang araw ng Panginoon sa atin lahat. Ngayon po ay April 19, 2026. Welcome po sa Chapel of Worship Christian Faith Ministry. Ito po ang ating online service. Papatuloy po tayo sa gawain sa iba't ibang dako ng mundo na nanonood. Binabati ko po kayo mga kapwa ko mananampalataya sa Panginoong Yesus, sa mga miyembro ng Chapel of Worship Christian Faith Ministry na hindi nakadalo kanina. Ito ang pagkakataon nyo na sumubaybay sa ating ministry. Kanina, mga kapatid, ay nalulugod tayo at pinaunlakan tayo ng mga tao dyan sa Parkstone States. May mga dumalo dyan na bisita na kataon naman na kapatiran pala natin dahil sila ay nakakilala rin sa Panginoon. Hindi ko inaasahan na may mga Kristiyano rin pala sa lugar na yon. At sadya nga na ang Panginoon ay kumikilo sa mga panahon na hindi natin inaasahan. Kanina nga kami ni Tatay Jimmy, iniisip ko nga kung may aatin kanina, pero talagang ang Diyos ang maglalagay ng mga tao. Hindi masasayang yung effort natin na pagpunta sa isang lugar kung talagang sinasamahan tayo ng Panginoon Diyos. At siyempre tayo mga Kristiyano nakakaunawa sa isa't isa, nakaka-relate dito sa mga sinasabi ko na God will provide, ang Diyos ang kumikilo sa ating mga buhay. Hindi kasi natin ito ministry. Ito ay pinagkatiwala lang sa atin ito ng Panginoon. Ang gawain ito ay pinagkatiwala lang ng Panginoon sa atin. Kaya naman, pag binibigay natin yung tiwala sa Kanya, binibigay natin yung buong puso natin na pagsampalataya sa Kanya, doon nalulugod ng Panginoon. Kumpara doon sa mga preparado na walang iniisip na pangangailangan sa Panginoon, yung mga taong yun na nahihiwalay sa Panginoon. Subalit kung tayo patuloy na lumalapit sa Kanya at nangangailangan tayo ng tulong sa Kanya, kumikilos ang Panginoon sa pananampalataya. Tayo nga po ay panandaliang manalangin sa pag-uumpisa ng gawain ito. Kailangan po nakadepende tayo lagi sa Kanya. Ang puso natin ay laging nakaugnay sa Kanya. Pinabati ko nga po pala lahat dyan taga-subaybay at tayo magpapatuloy sa buhay na ito, sa pananampalataya na ito. Tayo po'y manalangin. Aming Ama na sumasalangit, sinasamba ka po namin, niluluwalhati ka po namin. Dakilang Ama, ipinapanalangin ko rin po ang mga taga-subaybay na sa Facebook, sa YouTube. Nawa sila po ay gabayan ng Banal na Espiritu sa pagsubaybay sa programang ito. Tulungan silang maunawaan ang kapahayagan ng inyong banal na kasulatan. Gamitin niyo lamang po akong lingkod upang makasama ko sila kahit sa online service na ito sa pagsamba, pagluwalhati sa inyong pangalan. Ito po ang aming hiling at panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po ay magkaroon ng awitan ng pagsamba sa pamagitan ng mga awit. Tayo po ay umawit sa Panginoon. Kantahin po natin ang Heart of Worship. When the music fades, all it strips away, and it simply come, long just to bring something that's support
will bless your heart. I bring you more than a song, or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within to the way things happen. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. It's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for things I made. And it's all about you. It's all about you, Jesus. King of endless world, no one could express how much you deserve. Though I'm weak and poor, all I have is yours. Every single breath, I bring you more than a song, or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within to the way things happen. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. It's all about you, Jesus. I'm sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. To the heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. The heart of worship, and it's all about you. It's all about you, Jesus. Sorry, Lord, for the things I made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. More than a song, or a song in itself. It's not what you have required. You search much deeper within to the way things happen. You're looking into my heart. I'm coming back to the heart of worship. And it's all about you. And it's all about you, Jesus. Sorry, Lord, for the things you made. When it's all about you, it's all about you, Jesus. Sa pang-awitin sa Panginoon. Have you ever wanted a deeper study of God's Word? Maybe you're looking for a structured program for your daily Bible study. The WVBS Online Bible School may be exactly what you're looking for. My name is Al Washington, and I am a teacher in the school. Have you ever wanted to have a better understanding of the Bible? The WVBS Online Bible School is designed to provide you with an online, comprehensive, in-depth study of the Bible. Also,
All courses are studied at your own pace. Badal mong tahanan sa pang awit sa Panginoon. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamastan, makanigat, sa'yo ay pumisan. Ang puso ko'y dumudulog sa'yo, nagpapakumbaba't nagsusumamo. Maging dapatin mo, ikaw ay mamastan, makanigat, sa'yo ay pumisan. Loobin mong ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Luklok ka ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Puso ko'y dumudulog sa'yo, ikaw ay mamasdan, makanigat, sa'yo ay pumisan. Luklukan ng iyong wagas na pagsinta. Daluyan ng walang hanggang mga papurit pagsamba. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Maghari ka, O Diyos, ngayon at kailanman. Sa pang-awit sa Panginoon. Word today is book. Every day, people juggle so many different tools just to get. Purihin ka, O Diyos, ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian,
buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Pupurihin ka, O Diyos. Ang aming alay ay pagsamba, kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, Ika'y nag-iisa, sa'yo ang aming awit, isisigaw sa buong mundo. Ika'y walang katulad, Ika'y nag-iisa, Ikaw lamang, wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming tinig, sisigaw sa buong mundo. Amen. Tunay nga po na napakasarap puriin ang ating Diyos na buhay. Amen. Sa pang-awit sa Panginoon, kantahan natin ang Panginoon. Habang tayo may lakas, habang tayo'y nabubuhay, purihin natin siya, kilalanin natin siya. Sa pamamagitan ng mga awiting spiritual, purihin natin ang Panginoon. Ang sunod nating awitin ay wala kang katulad, Pemusikatha. Walang katulad ng Panginoon sa buhay natin. Ano man ang problemang darating, hindi siya nagbabago. Purihin natin siya, luwalhatiin natin siya.
Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Pinabati ko nga pala ang classmate ko dyan, Adrian Kilaw. Okay? Na sumasubaybay siya. Awitin ko man lahat ng awit sa mundo, di kayang ilarawan ang kadakilaan mo. Kulang ang lahat ng tula, kulang maging mga salita upang ihayag ang kabutihan mo. Wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad, wala kang katulad, wala nang hihigit sa'yo. Wala kang katulad, wala nang papantay sa'yo. Ikaw ang Diyos noon pa man, maging ngayon at kailanman. Sa habang panahon, wala kang katulad. Sa habang panahon, sa habang panahon, wala kang katulad. Deeply powered by AI. Filmora 15 understands your intent. Sa pangawit sa Panginoon.
Tayo magpasalamat sa Panginoon. Kantahin natin itong awit na to. Kalimutan natin ang mga isipin sa buhay natin. Ituon natin ang atensyon natin, ang puso natin sa nag-iisang Diyos. Magpasalamat tayo sa Kanya. Let us worship Him. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich, because of what the Lord has done for us. Give thanks. We give thanks. Hallelujah. Sa pang-awit sa Panginoon. Work management platform is? Okay, let me tell you. Here's 3 new AI-powered. Tunay nga siya ang may plano ng lahat. Alam niya ang mga bagay sa mga darating. Kaya ibigay natin ang tiwala, ang pananampalataya sa ating buhay na Diyos. God will make a way where there seems to be no way.
He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. God will make a way where there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for His new day, He will make a way. He will make a way. By the road in the wilderness, He leads me. Rivers in the desert will I see. Heaven and earth will fade, but His word will still remain. And He will do something new today. Oh, God will make a way when there seems to be no way. He works in ways we cannot see. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side. With love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Love and strength for each new day, He will make a way. He will make a way. Nawa na napapurihan natin ang Panginoon sa mga awiting spiritual. At tayo po ay dadako na sa pag-aaral na salita ng Panginoon. Ay po'y manalangin. Dakilang Ama, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan ka po namin sa lahat ng pagkakataon. Tulungan niyo po aming maunawaan ang inyong pinagagawa sa amin. Nawa po ay ingatan niyo po ang bawat mananampalataya sa iba't ibang panig ng mundo. Tulungan niyo po sila na magpatuloy sa pananampalataya. Ito po ang aming hiling panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mga kinikilig ko taga-subaybay, maaari po kayong mag-chat or ano sa ano yan, yung prayer request sa anumang kahilingan upang mapanalangin po natin ang anumang mga request po natin. Okay. Tuloy po tayo sa programang ito at tayo dadako sa salita ng Panginoon na ating pagbubulay-bulayan. Sige, classmate Kilyaw, pwede mo i-chat tayo naman na si live. Pwede natin, kung ano mong prayer request mo, sige, i-chat mo lang sa mga taga-subaybay. Pwede nyong pag nyo na lang ako i-call kasi ma-interrupt yung service. Pwede nyong i-chat sa akin yung mga prayer request nyo po. Ayan. May mga taga-subaybay po tayo na tawag sa akin ngayon. Okay, salamat po sa mga taga-subaybay natin. Ngayon ay dako na tayo sa salita ng Panginoon. Ang ating pag-aaralan ay patungkol sa pagkakaroon natin ng ugnayan sa Panginoon. Kung paano binuksan ng Panginoon ang ating mata. At ito tinatawag na itong ating mata ng pananampalataya. Yung mga bagay na hindi nakikita, ngayon ay nakikita na natin.
yung mga bagay ng pananampalataya kung bakit tayo nagpapatuloy sa gawain ito, sa pagsisilbihan natin sa bawat Kristiyano. Ba't tayo nagpapatuloy sa pag-ibig na ito? Dahil may nakita tayo sa Panginoong Hesus. Dahil natanggal ang ating pagkabulag sa mundong ito. Mapapag-aralan natin ang teksto sang-ayon sa Ebanghelyo ayon kay Lucas. Ang bersikulo ay, ang kabanata ay 24 at talatay 13 hanggang 36. Subaybayan po natin. Lucas kabanata 24, Ebanghelyo ayon kay San Lucas. Basahin po natin sa 24. To 25. Sa daang papuntang Emmaus. Okay po. Nang araw ding iyon, may dalawang alagad na naglalakad papuntang Emmaus. Isang nayon, may 11 kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan nila ang mga pangyayari. Habang sila'y nag-uusap, lumapit si Jesus at nakisabay sa kanila. Ngunit siya'y hindi nila nakilala na para bang natatakpan ang kanilang mga mata. Tinanong sila ni Jesus, "Ano ba ang pinag-uusapan ninyo?" Tumigil siya, silang nalulumbay at sinabi ng isa sa kanila na nagngangalang Cleopas, "Ikaw lamang yata ang dayuhan sa Jerusalem na hindi nakakaalam sa mga pangyayaring kakatapos lamang maganap doon." "Anong mga pangyayari?" tanong niya. Sumagot sila, "Tungkol kay Jesus na taga Nazaret, isang propetang makapangyarihan sa salita at gawa, maging sa harap ng Diyos at ng mga tao. Isinakdal siya ng aming mga punong pari at mga pinuno ng bayan upang mahatulang, mamatay at siya'y ipinako sa krus. Siya pa man naman ang inaasahan naming magpapalaya sa Israel. Hindi lamang iyang 3 araw na ngayon mula nang mangyari ito. Nabigla kami sa binalita ng ilan sa mga babaeng kasamahan namin. Maagang-maaga raw silang nagpunta sa libingan at hindi nila natagpuan ang kanyang bangkay. Nagabalik sila at sabi, nakakita raw sila ng isang pangitain. Mga anghel nagsabing si Jesus ay buhay. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasama namin at ganoon na nga ang natagpuan nila. Ngunit hindi nila nakita si Jesus. Sinabi sa kanila ni Jesus, "Kay hangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangang ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito bago siya pumasok sa kanyang kaluwalhatian?" At ipiniliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi ng kasulatan tungkol sa kanya, simula sa mga aklat ni Moises hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. Verse 28. Malapit na sila sa nayon kanilang pupuntahan at si Jesus ay parang magpapatuloy pa sa paglalakad. Ngunit siya'y pinigil nila. "Tumuloy ka muna rito sa amin, paglubog na ng araw at dumidilim na." Sabi sa nila, kaya't sumama siya sa kanila. Nang siya'y kasalo na nila sa pagkain, dumampot siya ng tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos, pinagtira para sa iyon at ibinigay sa kanila. Verse 31. Noong nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala nila si Jesus, subalit siya biglang nawala sa kanilang paningin. Nasabi nila sa sila, kaya pala
aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya sa daan at ipinaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naharatnan nila iyang nagkakatipon doon ng 11 at mga iba pang kasama niya. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon. Nagpakita siya kay Simon. Verse nasabi nila sa sita, kaya pala nag-aalab ang ating puso habang tayo kinakausap niya at pinaliwanag sa atin ang mga kasulatan. Agad silang tumayo at nagbalik sa Jerusalem. Naharatnan nilang nagkakatipon doon ang 11 at ang ibang kasama nila. Sinabi ng mga ito sa dalawa, totoo nga palang muling nabuhay ang Panginoon at nagpakita kay Simon at isinayalisay naman ang dalawa ang nangyari sa daan at kung paano nila nakilala si Jesus ng paghati-hatian nito ang tinapay. Pagpalahin po ang ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo sangayon kay Lucas. Purihin ang Panginoon Diyos. Ang mga alagad sa daan patungong Emmaus, yan. Sandali lang po at may okay. Okay, magpatuloy tayo sa ating binabasang kasulatan. Okay. Patungkol dun sa binasa natin teksto sa Lucas 24, versikulo 13 hanggang 35. Sa una, ang kalagayan ng mga alagad. Sila ay puno ng kalituhan, pighati at kawalan ng pag-asa matapos ng kamatayan ng Panginoong Hesus. Ang problema, madalas ang ating mga problema dito sa mundong ito natatakpan ng pananampalataya natin, ng kabiguan, ng ating mga kinikilos sa Diyos, ng ating pamumuhay pananampalataya. Hindi nila naintindihan ang Panginoon, hindi sila iniwan. Sa paglalakbay, kasama nila ang Panginoon, hindi para sila pagtripan o kundi upang malaman ng Panginoon kung ano ang kanilang sinasabi ng kanilang puso. Si Jesus ay lumapit sa kanila. Hindi kailangan na hintayin pa natin ang Panginoon. Kusa ang Panginoon na magpapakita sa atin, siya mismo ang lalapit sa atin. At kung natatanda natin sa binasa natin teksto, sumabay siya sa mga alagad. Sa gitna ng ating kalungkutan, hindi tayo nag-iisa. Tandaan natin, mga kapatid, kasama natin ang Panginoon sa lahat ng oras. Sa anumang hakbang ng ating buhay, saan man tayo naroon. Nakikinig ang Diyos sa ating mga hinaing at pinapayagan niyang ilabas natin ang mga sama ng loob natin, ang problema natin sa Kanya.
ipinaliwanag ni Jesus ang patungkol sa kasulatan ni Moises at ang mga propeta. Sinasabing magtiwala sa mga nakasulat doon. Sinabi niyang kay kukupad sa pananampalataya, kay hihina sa pag-unawa sa mga kasulatan. Nakikita natin doon na kinakailangan natin na matutunan agad at maunawaan agad ang mga kalooban ng Panginoon sa ating buhay upang hindi tayo mag-alinlangan, upang magawa natin ang kalooban ng Panginoong Diyos dito sa lupa. Hindi lamang to kasaysayan na naganap nung araw. Ito po ay totoong nangyari. Muling nabuhay ang Panginoon at hanggang ngayon po ay buhay siya at makapangyarihan. Naroon po siya sa kanan ng Ama at patuloy na nakipag-usap sa ating mga mananampalataya. Ang mga alagad ay bigla nagbago ng puso sa pagkabasa po natin nang namatay ang Panginoon. Pero, nung nakausap nila ang estrangherong iyon na hindi nila nakilala na Panginoong Hesus, naglalagablab ang kanilang puso habang naiintindihan nila na ang kausap pala nila walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Kaya na kailangan natin na wag maging mapagduda sa ginawa ng Panginoon. Magtiwala po tayo sa pangako ng Panginoon. Habang pinagpuputol-putol ng Panginoong Hesus ang tinapay, doon lamang nahayag sa kanila na naunawaan nila na totoo nga na nabuhay na maguli ang Panginoon. Nauna yung doubt nauna yung hindi nila paniniwala, pero sa katotohanan, sa harapan na nila ang katotohanan muling nabuhay ang Panginoon. Sandali nakilala nila ang Panginoong Hesus na siya nga ang nagpuputol-putol ng tinapay na yon. Makikilala natin ang presensya ng Diyos sa ating pagsamba, sa pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, yung pakikipag-ugnayan natin sa iba. Makikilala dapat tayo ng ibang tao na tayo ay sa Panginoon kung tayo namumuhay sa kanyang aral. Patungkol sa pagiging takot nila, mga alagad, patungo sa pagiging nagpaparotoo na ngayon sila at sila ay nangangaral na ngayon sa buong Jerusalem ng mabuting balita ng pagkabuhay na maguli. Tunay nga po na ang Panginoong Hesukristo ay nabuhay na maguli. Tunay na hindi dapat tayo nanatiling tahimik o kontento na lang. Kailangan nating sundin ang Panginoong Hesus na ipahayag ang Ebanghelyo sa lahat. Suriin natin ating sarili. May mga bumabagabag pa, may galit ba, may takot ba, o pag-aalinlangan sa ating puso na nakakahadlang sa paniniwala natin sa Panginoong Hesukristo. Tayo po ay manimpalataya sa banal na Biblia, sa kasulatan, sa liwanag ng Ebanghelyo. Gaya po ng mga nasusulat patungkol sa Panginoong Hesus, dapat tayong magsisi sa ating mga kasalanan, ihayag natin ang tagapagligtas natin, walang iba kundi ang Panginoong Hesukristo. Ihayag natin siya'y muling nabuhay sa mga patay. Ipahayag natin siya sa ating pamilya, sa ating mga kakilala, sa ating mga kaibigan. Huwag po tayong mahiya na ikalat ang mabuting balita. Tayo po'y manalangin. Panginoong Diyos, hayaan niyo pong buksan niyo ang aming paningin, espiritual na paningin, upang makita namin ang totoo at kalugod-lugod sa inyo. Ihanda niyo ang aming katawan, ang aming espiritu, ang aming pag-iisip upang masunod namin ang inyong kalooban dito sa lupa. Bigyan niyo po kami ng sapat na katalinuhan, kalakasan upang masunod po namin ang mga pinagagawa niyo sa amin. Tulungan niyo po kaming makilala kayo. Tulungan niyo po kaming mahalaman namin ang inyong kalooban. Kagaya po ng mga alagad, hindi nila kayo agad nakilala. Subalit, kami naman po, gayon din naman kami, kung kami hindi totoong sumasampalataya sa inyo. Tulungan nyo kaming sumampalataya pa, tulungan nyo kaming maniwala pa, tulungan nyo kaming isabuhay ang kalooban nyo habang kami nabubuhay at kami po ay maglilingkod sa inyo sa habang panahon. Maraming po salamat, Ama. Okay? Tayo po ay dadako ngayon sa isa pang gawain ng Panginoon, ang pagbibigayan.
Sinasabi ng banal na kasulatan, magbigay ang bawat isa ng ayon sa ipinasya ng puso, wag napipilitan lamang. Sinabi rin sa banal na kasulatan na ang pagkakaloob ay magagamit sa pagkakawang gawa sa mga nangangailangan sa loob at labas ng iglesia ng Diyos. Marami po salamat sa mga nagkaloob na ito at pagpalaan niyo po sila sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa panggawain ng Panginoon ay ang pag-alala sa ginawa niya para sa atin. O tinatawag na banal na dulang o ang tawag na banal na hapunan. Yan po. Alalahanin po natin. Tako na po tayo sa banal na hapunan. Lumako na po tayo sa banal na hapunan. Ating pong basahin sa unang sulat ni Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 11, versikulo 23 hanggang 29. Ating pong basahin. Ito ang katuroang tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Noong gabing siya'y pinagkanulo, ang Panginoong Yesus ay dumampot ng tinapay. Nagpasalamat at pinagpira-pira sa iyon. At sinabi, ito ang aking katawan na hinahandog para sa inyo. Gawin nyo ito bilang pag-alala sa akin. Matapos maghapunan, dumampot din siya ng kopa at sinabi, ang kopang ito ay ang bagong tipan ng Diyos na pinagtibay ng aking dugo. Tuwing iinumin nyo ito, gawin nyo bilang pag-alala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom ng kopang ito, ipinahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang huling pagparito. Isang paalala sa atin lahat, ang sino mang kumakain ng tinapay at umiinom ng kopa ng Panginoon sa paraang di nararapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kaya dapat siyasatin ng tao ang kanyang sarili bago siya kumain ng tinapay at uminom ng kopa. Sapagkat ang sino mang kumain at uminom ng hindi hinihilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon ay kumakain at umiinom ng kahatulan laban sa kanyang sarili.
Ating pong suriin ang ating sarili sa pagtanggap ng banal na komunyon. Isipin po natin ang ginawa ng Panginoong Hesukristo, ang hirap ng ginawa niya upang tayo'y tubusin sa ating mga kasalanan. Ating pong tanggapin ang tinapay. Pinagpira-piraso. Yung po tanggapin. Kainin po natin. Ito po ang saro. Sumisimbolo sa katas ng ubas. Ang dugo ng Panginoon. Maraming po salamat, Panginoong Hesukristo, sa tinanggap namin kaligtasan. Gagawin namin ito hanggang sa muli niyong pagbabalik dito sa lupa. Amen. Marami pong salamat at diyan po nagtatapos ang ating gawain. Purihin ang nagpapala, Diyos sa buong sanilikha. Purihin sa kalangitan, Amahan at Diwang Banal. Amen. Sumayin niyo nawa ang biyaya, ang pagpapala, ang ating Panginoong Hesukristo. Sa ngalan ng Ama, ng Espiritu Santo, humayo tayo na dala ang mabuting balita, ipahayag natin to sa buong mundo. Sa Diyos ang kapurihan sa walang hanggan. Amen at amen.